Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Magda, ng Samar. May gusto lamang akong ibahaging kwento sa inyo at hango ito sa tunay na pangyaring ako mismo ang nakaranas. Nung una ay hindi po talaga ako mapaniwalain sa mga aswang. Dahil para sa akin ay kuro-kuro lamang na mga matatandang walang magawa sa buhay. Pero noong ako na mismo ang nakaranas, ay doon ko lamang napagtantong totoo pala talaga ang mga kababalagang sinasabi ng matatanda. Mga ilang taon na rin ang nakalipas nang maranasan ko ito. Nang mga panahong yon ay buntis ako sa 3 anak. Dahil nga sa hirap ng buhay namin noon, ay napagpasya ng asawa kong umuwi sa kanilang lugar sa Cotabato. Sa Manila kasi kami naninirahan noon. Habang lumalaki ang pamilya namin ay pahirap na ng pahirap ang buhay na nararanasan namin. Kaya naman isang pagpapasya ang ginawa ng asawa ko. Yun ay ang iuuwi niya kami ng mga bata sa kanilang probinsya at doon na lamang kami manirahan. Samantalang ang asawa ko naman ay babalik ulit sa Manila pagkatapos niyang gumawa ng maliit na bahay. Dahil sa kinailangan niya magtrabaho ulit upang sa ganon ay may maipapadala siyang pera pang konsumo ng mga bata noon. Nung una ay naging maayos naman ang lahat. Kahit nga medyo liblib ang baryong tinitiran namin, ay tiwala naman ako sa mga kapitbahay. Dahil mababait at maganda naman ang pakikitungo nila. Ang asawa ko naman ay buwan-buwan nagpapadala ng pera. Hanggang sa lumipas ang araw, linggo at buwan, na iluwal ko na ang pangatlong anak namin. Doon ko unti-unting napapansing bibihira na lamang tumawag sa akin ang asawa kong si Leo. Kung tatawag man siya ay parang lagi siyang balisa at nagmamadali. Sa tuwing tinatanong ko naman siya, ang palagi niyang tugon sa akin, kesyo marami pa raw siyang ginagawa. O kaya naman ay may importante siyang lakad. O kahit ano pang etseterang mga palusot. Basta, kung ano-anong palusot na lamang ang sinasabi niya. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, ay tuluyan na siyang tumawag sa akin. Maging sa mga magulang niya at kaanak ay hindi na siya makontak pa. Hindi na rin siya nagpapadala ng pera noon. Labis-labis ang pag-aalalang nararamdaman ko dahil baka napano na siya sa Manila. Kahit anong gawing kontak ko kay Leo ay bigo ako na parang bula siyang bigla na lamang naglaho. Maski kamustahin niya man lamang ang mga anak niya, wala nun. Hanggang sa isang araw, umuwi ang anak ng kapitbahay naming si Rodel. Nagbaka sakali akong nakita niya ang asawa ko sa Manila, kaya tinanong ko siya tungkol sa asawa ko noon. Halos malugmok ako sa kinatatayuan matapos marinig ang sinabi ni Rodel. Ayon kasi dito, huwag umano ako magagalit at mabibigla sa sasabihin niya. Sa kadahilanang nakita niya raw ang asawa ko na may kinakasama na itong iba sa Maynila. Marahil ay yun ang dahilan kung bakit bigla na lamang itong hindi na nagpaparamdam pa. Sobrang na-depress ako matapos marinig yon, Sir Seth. Ikaw ba naman? Anak ka ng 3 at pangakuan ng magandang buhay. Hindi ka ba madidepress nun? Ang ganda-ganda at ayos ng usapan namin na 2 taon lamang siya magtatrabaho sa Manila. Mag-iipon lamang kami ng pera para makauwi na siya at mabuuli ang pamilya namin gaya ng nasa Maynila pa kami. Pero buhat nang malaman ko ang ginawa niya, ay halos gabi-gabi na lamang akong umiiyak. Hindi ko na alam kung paano ko pabubuhayin ang mga anak ko. Dahil simula na mag-asawa kami ni Leo ay hindi niya ako pinagtatrabaho. Taong bahay lamang ako, kaya hindi ko na alam kung paanong dumiskarte sa buhay. Kung sana, simula pa lang ay sinunod ko na ang kagustuhang magtrabaho noon. Di sana'y hindi ako mangangapa sa dilim. Sa mga panahong bigla akong iniwan sa ere ng asawa ko ay kakapanganak ko pa lang.
Tapos may pinapaaral pa ako. Ano nang gagawin ko nun, di ba? Hindi ko naman pwedeng lapitan ng mga magulang niya dahil sa gaya ko ay hikaws rin ang mga ito sa buhay. Kumbaga, isang kahig, isang tuka lamang rin ang pamilya ni Leo. Noong mga panahong binabala kong magpakamatay, ay bumulahaw ng iyak ang bunso kong anak. Kung kaya't doon ko lamang napagtanto at napapaisip ng bakit ko sasayangin ang buhay ko sa lalaking umurong ang pagkalalaki nun at tinalikuran ang responsibilidad sa buhay. Ang mga ganong klaseng lalaki ay hindi dapat panghihinayangan at pag-aksaya ng buhay. Nang mga sandaling yon, napagpasyan kong bumangon mula sa pagkakalugmok. Iisipin ko na lamang ang mga anak ko. Paano na lamang sila kapag pati ako ay mawala pa sa kanilang buhay? Ano na lamang ang mangyayari nun? Ng mga panahon din na yon ay nagpursige at nagsumikap ako sa buhay. Gusto kong ipakita kay Leo na kaya kong mabuhay kahit wala siya. Kaya kong itaguyod ang mga anak na iniwan at tinalikuran niya ang responsibilidad. Ang ginagawa ko noon, nangunguha ng mga gulay sa bundok para ibenta at ang pinagbentahan ko ay yon ang pinambibili ko ng bigas at iba pang pangangailangan. Nangunguha din ako ng kahoy na panggatong para ibenta sa mga kalapitbahay. At kapag may nagpapalabada, naglalaba ako. Dagdag kita ko din yon. Hanggang sa naging kilala na akong labandera sa baryo namin. Magda, anong oras na? Galing ka pa rin ba sa ilog? Naglalaba ka pa ng ganitong oras? Bungad na tanong ni Nanay Pasing, ina ni Leo. Opo, Nay. Kakatapos ko lang po maglaba. Tugon ko matapos magmano nun. Abay, 6:00 mahigit na ng hapon, Iha. Hindi ka ba natatakot sa ilog na baka may kung ano-ano dun yung bigla na lang magpakita sa'yo? Tsaka maghina-hinay ka sa pagtatrabaho, anak, baka mapano ka. Mamaya niyan biglang bumigay ang katawan mo. Paano na lang yung mga anak mo? Nababanaag ko sa mga mata ng matanda ang pag-aalala. Kahit naman kasi anak nila Leo ay hindi naman nila kinukonsente ang mga maling ginawa ng anak nila noon. Sa katunayan nga niya ay nangangalaiti sila sa galit dahil sa kawalang hiyaan at kapabayaang ginawa ng anak nila. Dagdag pang saad ni Nanay Pasing, pwede naman akong magtrabaho pero hinay-hinay lang. Huwag ko raw kalimutang pwede pa akong mabinat dahil kakapanganak ko pa lamang nun. Isa pa, mag-iingat ako palagi dahil nakaraan lang ay inaswang ang buntis naming kapitbahay. At nakunan yon. Ani nito, mas mabuti pa umano na sa bahay na lamang muna nila kami matutulog palagi para kahit papano ay may makakasama kaming mga bata. Pero kasi nakakahiya naman po sa inyo kung doon kami makikitulog eh. Hindi ko na natapos pang sasabihin nun. Dahil sinabi ng binan kong yon na nga lang raw ang maitutulong nila sa akin. Dahil sa hindi naman nila ako kayang tulungan sa pangpinansyal na bagay. Tatanggihan ko pa. Kaya't pagbigyan ko na lamang raw sila. Sundin ko na lamang ang nais nila mangyari. Dahil hindi sila mapalagay sapagkat kami lamang ng mga bata sa bahay. Hindi sila mapakaling mag-asawa. Sige po, Nay. Sa inyo na po kami matutulog pansamantala. Habang hindi pa humuhupa ang usap-usapan tungkol sa aswang na sinasabi nyo, tugon ko na lamang. Ngumiti ang matanda at napawi sa mukha nito ang pag-aalala. Matapos marinig ang sinabi ko na yon. Sandali lang po, Nay, at magpapalit lamang ako ng damit ha. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, ay nakita kong mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng bunso kong anak nun. Ang panganay ko namang si Gia ay nakapaglinis na ng bahay at may hinanda ng mga gamit. Makaraan ng ilang sandali, nasa bahay na kami ng mga biyanan ko at narinig kong pinag-uusapan nilang tungkol sa aswang. Grabe pa rin sinapit ng buntis, ano? Kawawa naman. Biruin mo ba naman kung kailan ka buwanan niya na? Saka pa may mangyaring hindi maganda.
Rinig kong wika ng biyenan kong lalaki. Dagdag niya pang wika. Ayon umano sa nakausap niyang kumparing si Pidoy. Hapon pa lamang bago makuna ng buntis, ay may umaali-aligid na umanong asong galisin sa bahay ng buntis na yon. Sa pag-aakala ng asawa ng buntis na asong gala lamang ang napakapayat na aso at halos mapuno na ng galis ang katawan, ay tinataboy lamang nito yon. Pero noong sumapit ang 9:00 ng gabi, ay ganoon na lamang ang gulat ng katabing bahay sa kadahilan ng nagkakagulo na ang mag-asawa. Nagsisisigaw na ang lalaki na para bang may kinakagalitan at pinubulyawan nun. Kaya naman ang ginawa ng kumpare ng biyenan ko ay halos talunin niya raw ang hagdanan pababa ng bahay niya at agarang tinungo ang bahay ng mag-asawa. Pagkapanik niya ay nakita niyang buhat-buhat na ng lalaki ang asawa nitong buntis. Dinudugo na yon. Nung tutulong na umano ang kumpare ng biyenan ko para dalhin sa pagamutan ng buntis na ito, ay may narinig siyang angil sa silong ng bahay ng mag-asawa. Kakaiba umano ang angil na naririnig niya dahil sa may dalang kilabot yon sa katawan. Dahil sa kuryosidad na malaman niya kung ano yung ingay sa silong ng bahay, naghanap siya ng siwang at sumilip nun. Nang makasilip na siya ay halos tubuan siya ng kilabot sa katawan. Dahil sa may nakita siyang nakakapanghilakbot na aso sa may silong ng bahay na yon. Nang tapatan niya yun ng ilaw ay ganoon na lamang ang takot na nararamdaman niya. Nang makita niyang hindi pangkaraniwan ang itsura ng asong ito. Nakamulagat ang mga mata nitong namumula na halos lumuwa na at walang tigil sa pagtulo ang laway. Habang dinidilaan ito ang dugong nakalatay sa may sahig. Batid niyang galing sa buntis ang dugong nasa sahig na yon. Anak nang, dalian niyo na! Ilabas niyo na yung buntis at itakbo na sa malapit na paggamutan. Bulalas ng kumpare ng biyenan ko. Bakit? Anong meron? Parang takot na takot ka. Tanong ng isa pang matandang tumulong sa mag-asawa. Kagad na sinabi umano ni Mang Pidoy ang nilalang na nasa silong. Pero noong lumabas ng bahay ang dalawang matanda at tinungo ang silong na yon, nagulat na lamang sila ng isang lalaking naglalaro sa edad 40 mahigit ang lumabas mula sa silong na ito. Nanlilimahid sa langis ang buong katawan niya. May bahid pang pulang likido ang mukha nito na para bang ipinanghilamos nito yon. Nagpasabog rin yun na napakabahong amoy na animoy amoy tiyangaw. Sobrang baho nun. Nakakasulasok sa ilong. Kitang-kita nila ito dahil sa tumingin muna ng matalim sa kanila ang lalaki bago yun kumaripas ng takbo. Sumigaw naman ang kaibigan ng kumpare ng biyenan ko ng aswang. Aswang umano ang lalaking nanggagaling sa silong na yon. Dahil kung hindi, ay ano ang ginagawa nito sa silong at bakit ganon ang itsura niya? Matapos kong marinig ang ikinuwento ng biyenan ko, napabuntong hininga at napawika na lamang ako sa isipang hindi totoo ang aswang. Baka naman baliw lang ang lalaking nakita ng kumpare ng biyenan ko, di ba? At ang asong sinasabi nitong kakaibang wangis ay baka pangkaraniwang aso lang yon. Marahil ay nasabi lamang yun ni Manong Pidoy dahil sa may katandaan na ito at medyo malabo na ang mga mata. Gawa ng may katarata na iyon. Napapailing na lamang ako habang pinagmamasdan ng mga biyenan kong patuloy pa rin sa pag-uusap tungkol sa mga kababalagan. Naririnig ko pang hindi lang iisa ang pangyayaring naganap. Dahil sa karatig sityo lamang ay may namatay ring sanggol. At ayon sa mga bali-balita, inaaswang umano muna ang sanggol bago mamatay. Wika ko pa sa isipan ko nun.
Masyado na siguro akong abala sa paghahanap buhay. Gawa ng hindi man lamang nakarating sa akin ang mga balitang nangyari. Hindi ko alam na may kababalagang nagaganap na pala sa may baryo namin nun. Anak, mag-iingat ka palagi ha. Huwag ka masyadong magpapaabot ng gabi sa ilog. Paalala ng biyanan kong babae. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi na po ako magpapaabot ng takip silim kapag naglalaba ako sa ilog. Tugon ko. Punyemas kasing anak kong animal na yun eh. Hindi mo sana sasapitin ng ganitong sitwasyon kung hindi nagloko yung asawa mo. Humanda talaga sa akin yung kapag uwi siya dito. Nakakahiyang ginawa niya. Timbagang nabulalas ng biyanan kong lalaki at naikuyom nito ang kamay. Nagngingit-ngit naman sa galit ang biyanan kong babae dahil sa kapabayaan ng anak nila. Kung sana'y naging matino lamang ang anak nila, hindi sana ay nasa maayos akong kalagayan ngayon. Makakakain sana kami ng mga bata ng masasarap at hindi kami hikaw sa buhay. Dahil kahit papano, maganda-ganda naman ang trabaho niya sa Maynila. Hayaan niyo na lang po siya, Tay. Kung doon siya masaya, tatanggapin ko na lang pero ang hindi ko lang matanggap, pati mga anak niya, kinalimutan niya na. Pagpasensyahan mo na kami, Iha ha. Wala man lang kaming nagawa sa sitwasyon mo. Ang tanging magagawa lang namin ay alalayan ka, tingnan-tingnan ng mga anak mo habang naghahanap buhay ka. Paghingi ng paumanhin ng ama ni Leo. Segundang wika naman ang ina ni Leo. Yun lamang ang tanging kaya nilang iambag sa akin dahil sa hirap din sila sa buhay. Pero kung may nakukuha man sila mga saging at kamote ay nagbibigay naman sila noon. Pinipigilan ko ang sariling maluha dahil ayokong ipakita sa kanila ang kahinaan ko. Ayokong kaawaan nila ako dahil mas lalo lamang manliliit ako sa sarili ko noon. Nagpaalam na lamang akong magpapahinga na noon gawa ng marami-rami akong nilaban kanina. Iniwan ko na sila sa sala at nagtungo na ako sa silid tulugan. Sa totoo lang, naniniwala ako sa kasabihang kapag malas ka sa asawa, maswerte ka naman sa mga biyanan mo. Kung swerte ka naman sa asawa ay tiyak kabaliktaran naman pagdating sa mga biyanan. Mas kapanipaniwala pang ganon kaysa sa aswang na sinasabi ng mga biyanan ko. Isang araw, kagagaling ko lamang sa palengke. Bumili kasi ako ng mga pagkain at kailangan namin sa bahay. Nang makasalubong ko si Aling Claudia. Guro siya ng anak kong si Gia at isa siya sa mga taong nagpapalabas sa akin nun. Nakiusap ito sa akin na kung pwede ko ba raw siyang ipaglabas sa susunod na araw. Aalis daw kasi sila kaya walang maglalaban ng mga maiiwan niyang labahin nun. Mga 2 linggo kami sa Manila, Iha. Graduation kasi ng bunso kong anak. Kung pwede lang sana, ipapalinis ko na rin ang bahay ko pagkatapos mong maglaba. Huwag kang mag-alala. Bukod naman ang bayad mo sa paglilinis ng bahay. Pumayag naman ako sa alok ni Aling Claudia. Dahil sa wala rin naman akong gagawin sa araw na sinasabi niyang aalis silang magpamilya. Sige po, Aling Claudia. Wala din naman akong gagawin sa susunod na araw na yun eh. Pwede po ako maglaba at maglinis ng bahay niyo. Nagpasalamat naman ito. Magiliw pang ikinuwento sa akin kung gaano siya kasayang makakabalik uli sa Manila noon. Ay teka, hindi ba't nakatira ka sa Maynila noon? Biglang tanong sa akin ni Aling Claudia. Nag-aalangang tumugon ako sa matanda tungkol sa tinanong niya sa akin noon. Ano, Iha? Saan ka nga pala nakatira nun sa Manila? Alam mo kasi, hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ng matanda. Sinabi ko na kaagad sa kanya kung saan ako naninirahan noon para hindi na siya magtatanong pa ulit. Baka kasi katagalan niyang magtatanong ay masabi ko pa sa kanyang tungkol sa pinagdaanan ko. Baka makiusap pa ako sa kanyang hanapin ang asawa ko sa Maynila noon. O kung makita niya man ay pakiusapan niyang umuwi na. Dahil hinahanap na siya ng mga bata. Iha, ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ni Aling Claudia. Ayos lang po ako.
Pasensya na po. Paghingi ko ng paumanhin nun. Dahil hindi man lang na malayang nahulog na pala ako sa malalim na pag-iisip nun. Pagka-uwi ko sa bahay, masayang ibinalita ko sa panganay kong anak ang tungkol sa gagawin ko sa susunod na araw na yon. Sinabi ko sa kanya may gagawin akong trabaho at siya na muna ang bahala sa mga kapatid niya. Alam mo anak, pakiramdam ko ay malaki-laki ang perang kikitain ko. Kaya ikaw na muna yung bahala sa mga kapatid mo Masayang wika ko sa anak ko nun. Sige po ma, ako na yung bahala sa mga kapatid ko. Pero ma, huwag po kayo masyadong magpapapagod Kapag hindi niya na po kaya at napagod na kayo, magsabi lang po kayo sa akin. Tutulungan ko kayo. Dagdag niya pang wika ay gustong-gusto niya na akong tulungang maghanap buhay pero ako lamang itong ayaw magpatulong. Sinabi ko naman sa kanyang hindi pwede. Walang magbabantay sa mga kapatid niya kapag dalawa kaming magtatrabaho. Isa pa, kaya ko naman silang itaguyod kaya huwag niya na akong alalahanin pa. Basta't ang gagawin niya lamang ay mag-aral ng mabuti at bantayan niyang mabuti ang mga kapatid niya. Lalong-lalo ng bunso namin. Nung sumapit ng araw na magpapalabas si Aling Claudia sa akin ay nataon namang walang tubig sa baryo. Dahil inaayos ang tubong pagdadalayan ng tubig nun. Kaya naman ang ginawa ko, gabi pa lamang ay nagpunta na ako sa bahay ni Aling Claudia para kunin ang mga labahan ko nun. Dahil sa ilog ko na lamang lalaban ang mga labahin niya para mas mabilis ang pagbabanlaw at mapapabilis din ang gawain ko. Gawa ng maglilinis pa ako ng bahay nila. Mabuti naman at pumayag na si Aling Claudia mga kagiliw. Kaagad naman niyang binigay ang mga lalaban ko, pati sabon na gagamitin ko at inabutan niya na rin ako ng bayad nun. Nagbiling din ito sa akin na kapag natapos ko ng labhan ng mga damit nila, ay isampay ko lamang sa gilid ng bahay nila. Dahil sa sunod na linggo pa sila makakauwi. Basta Magda, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay Bahala ka nang maglinis dito. Pakitupi na rin ang mga nilaban mo pag natuyo na. Bukod rin ang ibabayad ko diyan. Sige po, huwag po kayong mag-alala dahil ako nang bahala dito. Kinabukasan, madilim pa lamang ay kaagad na akong nagtungo sa ilog. Mga pasado 4:00 pa lamang ng madaling araw yon. Medyo may kalayuan sa bahay namin ang ilog. Dahil dadaan pa ako sa masukal at hindi mataong daan bago marating ang ilog na paglalabhan ko. Nais kong para maaga makatapos sa gagawing paglalaba, ay agahan ko ang pag-alis sa bahay. Para mamaya kahit papano ay may magawa naman akong ibang trabaho. Naisip kong pagkatapos ko makapaglaba at magsampay na pupunta ako sa palengke para bumili ng iba't ibang gulay para ibenta. Mas mabuti nang agahan kong umalis sa bahay para bago sumikat ang araw, tapos na ako maglaba at magsampay na lang. Sambit ko sa isipan ko nun. Simula nang iwan ako ng asawa ko ay naging mahalaga na sa akin ang bawat minuto at oras. Kaya't hindi ako pwedeng tatamad-tamad lamang at babara-bara. Dahil wala namang ibang tutulong sa akin kundi ako at ako lang. Wala nang iba pa. Dahil sa madilim pa nga ay nagdala na ako ng flashlight para magsilbing ilaw ito sa dadaanan ko. Baka kasi may matapakan akong ahas sa may daan. Nagbitbit na rin ako ng matulis na kahoy para kung may biglang susulpot na mga ligaw na hayop ay may ipanghahampas ako sa kanila. Nang makarating na ako sa ilog ay napakatahimik ng buong paligid nun. Tanging ang simoy lamang ng hangin at mga kuliglig ang naririnig ko. Kaagad ko nang inayos ang lahat ng mga labahan ko. Tinanggal ko sa batya ang mga labahin at pinaghiwa-hiwalay ang mga puti sa makulay na damit. Napakalamig naman dito. Sambit ko nang maramdaman ko ang simoy ng hangin na dumampi sa balat ko. Nakaramdam rin ako ng takot na parabang merong hindi magandang mangyari. Sandaling ipinilig ko ang ulo at pilit na iwinakli ang takot na nararamdaman. Wala akong mapapala kung papairalin ko yung takot na nararamdaman. Sambit ko noon.
dahil sa kung ano-ano nang nakakatakot ang pumasok sa isipan ko, lalo ng aswang na pinag-uusapan ng mga binan ko noon. Isa pa, yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong ganun ako kaagang naglaba. Habang abala na ako sa paglalaba, parang may naaaninagan akong kulay itim na aso sa kabilang parte ng ilog. Umangil ito at sumisingap-singap na parang may halaknan. Hinayaan ko lamang ang asong natanaw ko dahil ang buong akala ko ay normal na aso lamang yon. Pagkatapos ay minamadali ko nang matapos ang ginagawa ko. Ilang saglit pa ang nakalipas. Pagsipat ko ulit sa asong natanaw ko, ay parang nag-iba ito ng anyo. Dahil sa ang kaninang aso na naaaninagan ko, ay para bang bigla na lamang naging isang kambing yon. Habang nagsasabon ay hindi ko maiwasang sipatin ang aso. Pero sa ikalimang pagsipat ko, doon na nanlaki ang mga mata ko. Sa kadahilan ng mismong sariling mga mata ko ang nakakita na yung malakambing na asong natanaw ko ay bigla na lamang naging isang matandang lalaking may nakakatakot na mukha. Nakadapa ito sa kabilang ilog habang nakaharap sa akin. Nanlilisik ang mga mata. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon, sapagkat madilim pa lamang at wala pang mga taong gising o kung may gising man, ay nasa bahay pa nila mga ito. Swerte na lamang kung may mapapadaan sa lugar kung nasaan ako noon. Habang tinitingnan ko ang matandang nakadapa na animoy pusang may hinahanting na pagkain, hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay tutubuan na ako ng kilabot sa katawan. Ilang sandali pa, kulang na lang na kumaripas ako ng takbo. Noong makita kong mas mabilis pa sa pusang gumapang papalapit sa kinaroroonan ko, ang matandang may nakakatakot na mukha. Kaya sa gulat ko, ay ang batya agad ang nahawakan ko. Kaagad ko itong itinaklob sa ulo ko noon. Diyos mio, aswang ang matanda. Bulilas ko matapos makarinig ng huni ng wakwak. Nang tingnan ko ang matanda ay grabe ang kilabot na nararamdaman ko. Sa kadahilan ng bigla na lamang nawala ang matandang yon. At sa halip, isang napakalaking ibong may malapaniking pakpak ang natanaw kong pabulusok na lumilipad papalapit sa akin. Rinig na rinig ko ang bawat huni ng wakwak habang papalapit yon sa akin. Napadasal na lamang ako ng mga oras na yon na sana ay wag akong hayaang madisgrasya. Dahil may mga anak pa ako at maliliit pa ang bunso kong anak nun. Ayaw kong mawalan siya ng ina ng ganun pa kabata. Dahil sa may batyang nakatabon sa akin, hindi ako madakot-dakot ng nilalang. Tanging huni lamang ng wakwak at malakas na pagpagaspas ng mga pakpak ang naririnig ko. Ramdam kong mas lalo pang nanggagalaiti ang nilalang nang hindi ako mahawak-hawakan ito dahil sa malapad na batyang yon. Napapasigaw ako na tulungan ako. Nababatid kong walang may makakatulong sa akin dahil ng mga oras na yon. Napakadilim pa. Kaya't ganun na lang ang takot at hilakbot na nararamdaman ko. Hanggang sa may narinig akong mga kalalakihang sumisigaw patungo sa kinaroroonan ko nun. Pagsilip ko sa batya, nakita kong tumatakbo na ang mga ito papalapit sa akin. Nang tuluyan na silang makalapit ay hinataw nila ng hinataw ng itak ang malaking ibong lumilipad sa ere. Habang sumisigaw ang mga ito, "Dali! Tagain nyo! Huwag niyong hayaang makatakas yan!" Sumigaw naman ang isa pa, na kung hindi man nila mapapatay ang nilalang, kahit mapuruhan lamang nila umano yon. Sapat na yon para malaman kung sino ito pagkasikat ng araw. "O tama, wag niyong tigilan. Tagain nyo! Tagain nyo lang ng tagain!"
Mabilis na akong tumayo at tumakbo papunta sa kanila. Kaya bago pa ako matangay ng nilalang ay nahawakan na ako ng isa sa mga taong tumulong sa akin noon. Pero sa hindi inaasahan, napasigaw na lamang ako nang maramdaman kong may humawak sa buhok ko. Naririnig ko na nagwika ang isa sa mga kalalakihang tagain ng nilalang dahil baka mamaya ay matangay ako. Kaagad na tinagpas ng lalaki ang kamay ng nilalang. Umangil yun ng malakas at agarang lumipad palayo. Saktong mag-alas 5 na. Papasikat na ang araw kaya nawala na sa paningin namin ang nilalang na yon. Ano ba yung ginagawa mo dito? Bakit napakaaga pa't nandito ka na sa ilog? Sunod-sunod na tanong ng isa sa mga kalalakihan sa akin. Sinabi ko sa kanilang naglalaba ako. Inagahan ko maglaba dahil may pupuntahan pa ako pagkatapos nun. Tumango ang lalaking nagtanong sa akin. Tinanong ko sila kung saan sila pupunta at bakit nagawi sila sa ilog na yon. Maaga kaming aakit sa bundok. Naisip naming mas mabilis yung daan sa tabi ng ilog kaya dito kami dumaan. Mabuti na lang pala at dito talaga kami dumaan nito. Sa susunod, huwag ka na maglaba ulit ng ganito kaaga. Delikado dito sa lugar natin. Kami nga kahit mga lalaki kami, sama-sama pa kaming umakyat sa bundok dahil sa mga bali-balita patungkol sa aswang na yan. Mabuti na lamang at doon umano sila dumaan. Dahil kung hindi, baka naging agahan na ako ng aswang na yon. Marahil ay taga ibang lugar umano yon na pauwi na galing sa pang-aaswang nito. Siguro ay nadaanan lamang ako kaya ako ang puninteriya nang walang mabiktimang iba. Mas mabuti pang ihatid ka na namin. Umuwi ka na lang muna sa inyo. Balikan mo na lang yung mga labahin mo mamaya kapag tirik na yung araw. Huwag ka maglaban ng alanganing oras dito. Tawiran ng mga aswang to. Iginiit ko sa kanilang hindi ako pwedeng umuwi. Hindi ko pwedeng iwanan ng mga labahin ko dahil baka mamaya ay may mawala pang at mayari pa ako sa pinaglalaban ko nun. Mamaya pagbayarin pa ako, diba? Mabuti na lang at pumayag ang mga kalalakihan. Sinabi nilang samahan na lamang nila ako hanggang sa sumikat na ang araw. Sa kanan nila umano ko iiwanan kapag masisiguro na nilang ligtas ako. Makalipas ang ilang sandali, nang magliwanag na, ay nagpaalam na mga itong tutuloy na sa bundok. Total ay papasikat naman na umano ang araw kaya pwede na nila akong iwanan. Dahil sigurado silang hindi na babalik pang aswang. Nagpasalamat ako noon at sabi ko itatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa nilang pagligtas sa akin. Itinuloy ko na ang aking ginagawang paglalaba. Isinantabi ko na lamang muna ang naranasan ko tungkol sa nilalang. Para sa akin ay mas importante ang trabaho dahil yun ang pinagkukuhanan ko para may makain ang mga anak ko. Kung hindi ko aayusin at pababayaan ko lang ang trabaho, tiyak ay mawawala na ako at hindi ko mabibigyan ng pagkain ng mga anak ko nun. Mag-alas 7 na nang makatapos ako sa paglalaba. Kagad namang isinunod ko ang iba pa mga gawain ko. Magmula nang maranasan ko ang mga pangyayaring yon, ay hindi na ako umulit pang maglaba ng madaling araw. Kung may magpapalaba man sa akin, ay hinihintay ko na lamang ang alas 6 ng umaga. Doon na ako maglalaba dahil maliwanag na yon. Nang malaman ng mga biyenan ko ang nangyari sa akin ay palagi nila akong pinapaalalahan ng mag-iingat. At yung tungkol naman sa asawa ko, Sir Seth, ay hindi na ako umaasang magkakabalikan pa kami. Dahil ayon sa nasagap kong balita, nabuntis niya na ang babaeng kinakasama niya. At malamang sa malamang ay bumuo na siya ng sarili at masayang pamilya. Ang lubos ko lang na pinagsisisihan ay noong hinayaan kong malinlang ng isang lalaking walang paninindigan.